Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang imminent. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay we will see Christ soon before His return. Ang ibig sabihin po ng soon o we will see Christ soon before His return ay makikita po natin na ang ating Panginoon Kristo sa diwa po o sa spiritual na paraan. Kung kay Pastor Russell Ocampo na hindi na natin need mag-wait ng thousands of year para makitang muli ang ating Panginoon Kristo, dahil pagkatapos po nating lumisan dito sa mundong ibabaw ay makikita natin kaagaran siya. Kaya hindi po ito nahulugan ng eksaktong oras o petsa, kundi ito po ay may idea na malapit na o handa ka na ba. Sa Bible po, lalo na po sa New Testament, madalas pong gamitin yung salitang soon para hikayatin yung Kristiyano na maging alerto, laging handa at mamuhay ng may pananampalataya na parang babalik na kaagad ang ating Panginoong Kristo dito sa mundo. Bukod pa po doon, may karanasan po tayong makita ang ating Panginoong Kristo sa araw-araw, sa panalangin, sa pagbasa ng Biblia o sa ating pag-worship at sa paggawa po natin ng kabutihan. Yung presensya ng ating Panginoon Kristo ay kasama natin sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya bago pa man tayo dumating sa mismong second coming, naranasan na po natin yung kanyang paglapit sa ating mga buhay. And kahit sa ating mga fellow Christian po, makita lang natin yung mga mukha nila, yung mga Christ-like na na attitude o yung kanilang lifestyle ay nakikita na natin yung sumasalamin na ang ating Panginoon Kristo sa kanila at sa kanilang mga buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the return of Christ completes redemption. Ibig sabihin po, sa second coming ng ating Panginoon Kristo, doon po matatapos yung plano ng ating Panginoon Diyos. Maalis yung kasamaan, mabubuhay muli yung mga mananampalataya, at magkakaroon po ng bagong langit at bagong lupa. Ang buong kaligtasan o salvation po ay hindi tungkol sa kapatawaran o forgiveness, kundi sa pagbabalik po ng lahat ng original na plano ng ating Panginoon Diyos. Isang buhay na wala pong hanggang kasiyahan kasama siya. Isang buhay na walang sakit. Isang buhay na hindi tayo tumatanda, at isang buhay na purong saya lamang dahil kapag kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Siyempre, ngayon yung may sin pa na nakabarrier sa atin mula sa ating Panginoon Diyos na natatamasa na natin lahat ng kanyang biyaya through His creation. Doon pa kayang kasama talaga natin siya, di ba? Isipin mo yun, walang kamatayan, purong kasiyahan, and nag-glorify natin ng buong buo ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ will come after defeating most of His enemies. Bago po dumating ang full return ng ating Panginoon Kristo, sorry po sa ingay ng asa dahil kapitbahay. So ayun, mabalik tayo. Bago pa man bumalik ang full return o bago pa man po dumating ang full return ng ating Panginoon Kristo, may mga labanan po mula sa pagitan ng mabuti at masama o good and evil. Sa Bible po o sa propesiya ng Biblia, may mga kaaway ng ating Panginoon Diyos, kasama na yung kasalanan, yung kamatayan na si Satanas, yung mga puwersang laban sa katotohanan o yung mga bulaang propeta. Habang papalapit po yung kanyang pagbabalik, unti-unti pong natatalo yung mga kaaway niya spiritually and practically. Tulad po sa Book of Revelation, pinapakita po na si Jesus ay mananalo sa huli. Kaya pagbalik po ng ating Panginoon Kristo, tatapusin niyo po yung laban, lulubusin niya yung pagwawagi sa laban sa kasamaan. Kaya sa second coming po sa second coming ng ating Panginoon Kristo ay parang final act.
isang digmaan kung saan ang hari o ang ating Panginoong Kristo babalik para ganap na ideklara ang tagumpay at ibalik yung kaharian ng ating Panginoon Diyos sa kabuuan. Kaya yun lamang po, maraming salamat and God bless, amen. Sorry po sa ingay ng aso sakit pa dahil ayun, may sakit yata yung aso nila or something, hindi ko rin alam kasi kanina pa pong umaga yung ganyan, and it's already 2:30 AM and I can't sleep because of that. That's so weird. Diba? Wala namang asong ganyan umungol. So, maraming salamat and God bless. Amen.